Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Talakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang nilalapit sa bayan. Tuloy-tuloy. So magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Mario Carion. Ako po si Joy Salvio. Ayun po, at niyayaya na naman namin kayo sa isang oras ng talakayan at balitaan dito sa Italakayan, kung saan ang IT ay di pang eksperto naman. Kundi kalamang nilalapit sa bayan. Ayun po. So welcome po. Episode 82 na po kami. Yes. At wow. muli kasama natin si Trixie. Hi, good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Ayan. Ang ating guest pa rin for the third time Three-peat na po. Three-peat. Yes. Guest. Yan, si Sir Banny Lara. Magandang hapon po. Yay! Yes. Sige po, so sama-sama na naman tayo. Pero paano yan, Joy? Kunwari, hindi ko napanood last. Actually, parang wala ako dito. Ano nangyari last week? Ayan, last week, of course, ang pinag-usapan natin is yung internet. So, ako, nalaman ko kung ano ba yung bandwidth, ganyan. Kung paano nagko-connect ang Pilipinas sa iba. Ay, oo. Na merong fiber optics na wire. Yeah. Pitong lugar, di ba? Gusto nyong sabotahiin internet ng Pilipinas. May pito po kayong lugar na pupuntahan para putulin. Apparently. Ayun. Ako talagang yung tungkol sa lahat pala ng kung tama yung pagkakaalala ko lahat ng internet traffic dumadaan lang sa pito na maninipis na lines, physically thin, thread like fiber optic thingamajigs. Okay, so, and 70 terabytes per second, tama ba? More or less. More or less. 70 terabytes per second ang dumadaan sa ganong kanipis. At hindi pala solusyon ang palakihin yung Actually, thread. mas mabagal pa kapag pinalaki mo siya kasi yung light. Kasi, okay, yun. Meron lang akong follow-up dyan mamaya, pero mamaya, kasi recap pa lang tayo. Minisip ko ngayon lang. Yeah. So kayo po, mga nakikinig, what's the favorite part of your show? Favorite part of the That's show. mine too. Dumodora ka ba? Ay, di pa ito. Kung meron po tayong mga tanong, paki-tweet lang sa Italakayan, no? Or tsaka sa Facebook page namin para naman ma-accommodate namin kayo. Pwede rin kayo tumawag dito sa DZUP. Kung gusto niyo magtanong sa amin at masagot namin kayo live on air. Alright, sige, thank you. So, paano yan? Paano ko na-miss ko yung show? Oh no, what do I do? Tanong kay Sir Bani, alam niya. Ayan, so kung na-miss niyo ang show, maraming ways. So, pwede kayo pumunta sa media.itdc.up.edu.ph/e-talakayan. At pwede nyo mapakinggan doon. Meron din link doon for our iTunes podcast. So, or pwede kayong directly pumunta sa iTunes. So, search nyo lang, e-talakayan. And meron din kaming YouTube. Meron rin kaming faces sa YouTube. Ayan. So, kung gusto nyo makita aming mga faces, pwede nyo kayo pumunta sa YouTube. So, search nyo lang, e-talakayan. So, you can also pay. So, lahat ng sinabi ni Trixie, you can post your questions or suggestions or kahit anong greetings lang sa Facebook tsaka sa Twitter. So, twitter.com/italakayan and facebook.com/italakayan. Tamang-tama yan. And exciting kasi there are coming changes. Yes. Sa ating main website. So, abangan niyan. Abangan. And comment din kung magugustuhan nyo and stuff. Yep. Yeah. Yan. So, shall we continue to our topic? Ang topic natin last week ay pinag-usapan natin internet. So ngayon, we'll still talk about the internet. So, we'll go deeper. Yeah. So yung mga hindi na-discuss last week. Yung mga issue. Yes. Na medyo nakakasakit ng puso. Nakakasakit ng puso ba? Yes. Pero Sir Mario, episode 82 na tayo. 82. Ano ba nangyari nun sa Ghost Fighter? Ready ka ba? Ready ako. Ayos. So, hindi, kasi magkasunod lang yun, di ba? Yung una is yung They Encounter Game Master. 82 is when Game Master dies. Yung namatay siya. Parang naipit siya ni Dennis. Kasi parang Tetris yata yung game nila, di ba? Tapos si Kurama, Dennis, yung Dennis sa bando ng mga halimaw, Dennis, ano siya? Meron silang magkatabi sila ni Game Master. May malaking Tetris screens. So, yung unang mamatay sa Tetris, alam naman natin lahat kung ano yung Tetris, diba? Mamatay in real life. So, Tetris apparently is a game that requires concentration and deep analysis, blah, 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 para hindi ka mamatay agad. Dinistract siya. Yung mga shapes doon? Yung mga blocks na lalaglag. Ganun mas complicated. Dinistract ni Dennis yung bata at pinakaba niya.
na mamamatay ka. Parang ganun. Basta he made him fear something. I can't remember which death or si Sensui or whatever. So, kinabahan siya, tugulog-tugulog. Pag kinakabahan tayo, alam naman natin na mas likely na mamatay tayo sa game. Diba? Ayun, so dinaan sa, sa Minion Run. Ano yan? Bagong app ba yan? Para siyang, Temple Run na Minion. Uy, naku, yung mga kaibigan ako magugusto niyan. It's for free. Minion Run, sige, hanapin ko. Sa mga nakikinig po, parang sobrang uso ang Minions ngayon. Magkaka-Minion movie daw next year. Actually, talaga? yung Ed and Despicable Me, we'll see that. Sir Vanny, may masabi kayo sa Minions? Kumakolekta rin ba kayo? Hindi ko pa napapanood eh. Uy, di ko pa napapanood rin. Well, wala naman sinabi tungkol sa movie about it. Sige. Malaman nila magkaka-movie na Minions balang araw. Ayun. Narinig you first, here. Sir, so paano yun? Parang yung salita nila, tapos meron lang captions. Actually, may napanood akong episode ng Pokemon na gano'n, na nag-uusap lang sila. So, walang caption. So, parang ko, cute. Ano to? Pika. Bulbasaur. Anyway, sige, naubos na rin. Oras. Ayun. So, we will continue lang the discussion about internet. After the break. After the break na ba tayo? Tamang-tama. 1 minute na lang. Sige. So, mga questions, i-post nyo lang sa Facebook at Twitter. Tignan natin yung mga questions nyo. Ayun, sige po. So, ano na po, 1:14 na po. DCUP 1602, kasapi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sir, alam na ninyo to. So, DCUP 1602, kasali ka! Kulit eh. Ayun, narap na yung Minion sa atin, no? Thank you. May Minion po sa booth. Picture natin yun. May picture na. Ilagay natin sa video. Sige. Sige, discuss. Alright, sige. So, tuloy po tayo sa ating discussion. Nagbabalik po, Sir Bunny. Ayan po. Yes. So, what we start, internet governance. Ayun. Ano bang, meron ba nun? Is there such a thing? Kaya ngayon sa Pilipinas, gobyerno, may batas. Or parang gano'n. Alam na ba ng gobyerno may internet? May internet pala. For your information po. Hindi pa nakakaalam. Meron na pong internet ngayon. Indeed. Ayun po. At saka, meron ding follow-up questions about that. Later, tungkol nga dun sa yung mga government initiatives, maybe we can ask Sir Bunny about it. What's this? Before we go there, huling tanong ko lang, ang kulit ko, no? Pag pinalaki yung fiber optic thread, wala mangyayari. May mangyayari. Mas iikli yung transfer ng ilaw. So, mas babagal siya. Kailangan mo ng mas madaming equipment na repeater para palayuin mo yung ilaw, kumbaga. Paano pag pinarami mo? Natanong ko ba to last week? Maraming fiber optic threads? Maraming fiber optic thread talaga yung nilalatag between countries kasi sa hirap maglatag nun. Naglalagay na sila ng extra strands. Sir, in between countries, so saan yun dumadaan? Sa dagat ba? Sa dagat nakalatag yan. Talaga? Pwedeng pumunta ng Taiwan or Hong Kong. Kaya kagat ba yung mga Singapore. May mga ganun. Sir, paano yun? Nilalaglag? Nakasakay siya sa isang boat, naka-rolyo yon, tapos yung boat, nilalatag siya. Ang haba-habang kable nun. Wow! Kaya okay lang pala nakaisingipis siya ng thread. Na-amaze ako. Akala ko kasi dati, ang ina-imagine ko, na wala talagang physical wires. Ang ina-imagine ko, parang meron lang satellite, tapos meron. May intercept yung mga utak. May satellite connections din, kaso lang mabagal yun eh. Tsaka mahal yun. Mahal yun per KB or MB. So, posible yung naisip ko na may satellite. Ginagamit na natin yun. Wow. Sir, di ba, pag-usapan natin yung structure niya, it's one thin thread covered by a coating, protective several coating. thin threads. Several. Tapos meron siyang waterproofing, may balot yon, tapos meron siyang makakapal na bakal na naka-ikot sa kanya. Nakita ko nga yung picture niya sa sa internet. Parang may tatlong ganyan. Tapos may mga... Parang talagang kasi di ba pag ilalim ng dagat yun, di ba grabe yung pressure kaya. Yung pressure pa. Kailangan it can withstand. Ang problema din nila doon yung mga undersea earthquakes. Paano pag nilunok yung tatawagin natin yung robots ng Pacific. May spoilers, sir. Wag muna. Alam mo naman, may robot. No. Hindi ko
ko kasi, nakakita ako ng spoiler image na yung size. Na-post ko yun, di ba? Yung size. Malaki. Uy, maganda siya. Yan ang pinakamalaki, no? Oo, Di naman spoiler, pero tatanda na lang, masasabi ko, naglaban sila sa Japan. So, classic kung nanonood kayo ng Ultraman. Oo, nakita ko yun. Manonood kayo ng Ultraman, yung mga tipong naglalaban sila sa Spoiler Japanese. Yun naman yung movie eh. Sabi ng mga kaibigan ko, it's like Gundam/Eva. / Ultraman. Old school ako eh. Yeah, so manood po kayo. I look forward to the Eva factor of the show. Parang wala, alam mo yun. Parang, wow! Sisigawan kami sa theater. Okay lang yun. Anyway. Sa movie. So excited kami. Sila yung taga-ligpit ng mga drones ng taga-ayos ng... Pero totoo ba? Meron ba tayong undersea robots? Yung mga... Nag-ayos ng kable? Aquarius, mga ganun. At least sa Philippine government, wala pa. So, pag nasira yung kable, ano nangyayari? Ay, parang naputol. Para, wala na tayong internet. Alam nila saan hahanapin yan. May mga markers sila dyan. Tapos, yung boat, meron siyang parang anchor. Dadaanan niya yon hanggang masungkit niya yung kable. Ay, parang finifish. Para siyang finifish. May ano siya? Tapos, hihilain yung pataas. Okay. I-repair nila. Dun sa boat mismo. Walang dumadive. Masyadong deep sea yun. Kaya nga, lalim nga nun eh. Di yung pasukit, sobrang haba din. Haba yun. Wow. Hindi ka rin kasi pwede mag-ayos ng fiber underwater. Yeah. Sir, may question ako. Di ba parang, paano nangyayari yun? Mga Filipinos yung naglalata? Hindi. Meron yung global consortium. Users lang tayo. So, parang tagalatag.com. Okay. So, in a way, it's sort of like a monopoly din. Meron ng mga may-ari. So, parang services sila nagpa-provide? Parang ang nangyayari niyan, kunyari sa region natin, mag-uusap-usap yung mga malalakas na telco. Latag tayo, papunta sa ganito. Magpupul sila ng pera. Tapos i-outsource nila yung pabayaran nila yung paglatag. Sir, ano yun? Kailangan ipaalam sa government, syempre. Meron some kind of regulatory dyan sa NTC. Okay. Pero ang tanong ko po, let's say, di ba may 7 tayo. Sino yung may-ari nun? Mga kable natin palabas? Owners, actual owners. Yung 3 is PLDT, yung 2 is Globe, may isang ETPI, may isang international. So may locally owned na kable palabas. Okay. Sige. Okay. Ano siya, hindi siya totally kunyari owned ni PLDT. Naki-consortium siya sa malaking telco sa Japan, sa Indonesia, sa Malaysia. So provider din dito. So wala tayong atin talaga na wala pa sa ngayon. Ang meron yung mayayaman na bansa. Okay. Kasi sila may-ari. Sino yung nagma-manufacture? Is it allowed? Iba-iba na usually ang suppliers niyan eh. Sabi niyo monopoly siya? Who? Hindi naman. Kasi yung paggawa ng kable, example, China. Sobrang baba ng production doon eh. So, karamihan doon ginagawa. Okay. May difference ba talaga sa quality? You can't say. Hindi ko rin alam eh. Sir, ano yun? Parang kunyari ang may-ari ay US. Parang ipapamanufacture niya sa China. Tapos sila maglalatag. Papalatag nila. Yung pinaglatag nila, ano lang yun, parang contractor lang yun. Yeah. Pero kanila yung kable. Ngayon, pagkakakitaan na nila yung kable kung sino man gusto mag-tap doon. Ayun, paano yung kita doon? Siyempre, I guess, mahal maglatag. Mahal yun. Siguro. Mahal yun. Pero paano yun? Paano sila nakaka-recover? Yun, kunyari, sabi mo nga, yung US ang naglatag, kunyari, dadalhin niya yun, kunyari, sa Pilipinas. Yeah. Kakausapin na niya si Pilipinas, kakausapin na niya si PLDT o si Globe. Gusto mo ba mag-tap dito sa kable ko? Kasi yung sabi mong Amerikano, US, ayaw na niya mag-distribute sa loob ng Pilipinas. Hindi na niya interest yan usually. So, kakausap siya ng local para i-distribute sa atin. So, sisingilin niya yung taga-distribute, sisingilin tayo. Okay. Sir, yung connection nun, syempre, dadaan mo na sa Taiwan, yung sa mga malalapit. So, ganun siya. Hindi siya parang direct. Hindi siya diretso. Kunyari, kung sabi mo from the US, usually dadaan nila yan ng Hawaii, dadaan ng Guam. Kasi gusto mo rin mag-drop doon kasi may mga customers. Okay, syempre. So, dropan mo na yung saan mo yung madadaanan. Maximize your profit. Wala tayong capacity to make talaga at our own. As of now, fiber, wala. We import it. What is it made of? Silica. Sa sand. Okay. Yung makinang sa beach. Same Ano? thing na ginagamit natin for glass. Okay. Yan, But nasa finer. isang funnel yan. Mainit yon. Patutuluin nila ng napaka-fine na butas.
tas lalamig yun, kino-coat, yun na yung fiber. Sir, aside from US, meron pa bang ibang? Marami. Kunyari, dito sa Asia Pacific region, si Pacific Internet, which is based in Singapore. Singapore. Sila ang malaking consortium ng fiber owners. Ay, wait. Okay. Itong Pacific Internet, ito yung dating Pacific Internet Yung na dial-up. dati, lumaki na siya ng lumaki at binili na niya yung mga maraming assets. Okay, good. Kasi dati ng dial-up days pa lang, Pacific Internet kami. Tapos biglang nawala na. Tapos naging PLDT Globe. Buti naman di sila na, lumaki pa sila lalo. Lumaki sila. Ang tinutukan nila yung upstream. Okay. Yung dating meron kang Pacific Internet sa bahay mo, ano na yun, parang small fish na yun sa kanila. Okay. Binigay na lang nila yung kina... Oh, yan, sweet. kina PLDT. Okay. Pero so, you're saying Singapore makes their own? They import also. They import They also. Okay. So they buy. They buy. They have the capacity We to can't buy yet. We can if we have the funds. So private companies can buy. Globe and PLDT buys. Yep. Can the government buy? We can, but right now the government is not interested in submarine cables. What we're interested in is domestic. Okay. Ay, speaking of domestic, meron rin ba sa loob ng, between islands natin or sa lupa, Meron. may ganong kable? Oh, okay. Meron. So may kable sa lupa. Yung malaking consortium, they call it Telecphil. Partnership yan nila Bayantel. So nila yun na yun PLDT. sa Sa loob? domestic. Sa loob. So, okay. okay. Meron din yung mga landing stations sa Connecting mga our islands islands. natin. Ayun. So at first we're connecting our islands Yep. before we connect outside. Yep. Parang ganun. If the government is able to buy our own wires, will it be cheaper, the internet? Ay, oo nga, no? Oo. I guess depends on the management sa government. Okay. Kasi for one, the government doesn't want to compete with the private sector. Meron na tayong PLDT Globe, Bayantel, mas magaling sila sa pag manage ng mga ganito. Sa government kasi every change ng administration nag-iba-iba priority. So mamaya magtayo tayo ng sariling ganyan, submarine cable, tapos iba yung priority ng next, babaksak lahat yan. How about in other countries? So sa other countries, hindi government-owned yung lines? Isang example na nag-invest is Vietnam. They invested on their own submarine cable. Yung government mismo. Okay. But in the first world, yung Japan, yung US, hindi government-owned yung... They have. Actually, also have. meron tayong, kunyari yung US, nung nandito yung Subic Bay, merong landing station sa Subic na exclusive American government fiber. Wow, okay. Diretso yun sa US. Kanila, para mabilis ang internet nila Correct. papauwi. So, asan na yun ngayon? Ginagamit ba natin? Wala na, nakatiwangwang na lang doon. Nakatiwangwang. Physically, nandun siya. Hindi ginagamit. Nasira kasi inopen na natin yung Subic para sa free port na siya. So marami ng boats na dumadaan. Tas so, nasagasaan. Malamang nasagasaan. Ay, ano ba yan? Sayang naman. Pero andun pa yung sa malalim. Nandun pa yung landing station. Oo, pero yung malayo na I-revive natin yan, mga friends. Pwede. Sayang naman, di ba? Mahal daw eh. Hindi kasi nakukulangan ba tayo ng bandwidth o parang pagbawa naglatag ako ng bago bing gagamit parang ganun. Yung kulang na bandwidth, I guess commercial issue yan. Pera ang usapan dyan. Kasi in terms of kung kulang yung bandwidth natin or not, going outside of the country and going inside, marami tayong bandwidth. Okay. Pero yung business model ng telcos natin, hindi pwedeng porke maraming bandwidth, bubuksan ko lahat sa'yo. May kaukulang peso per MB. Yun ang yun ang tanong, di ba? We all see these infographics about the cost of internet in other countries versus the speed. And it's so much cheaper there. Correct. Then here, mas mabagal tayo. Bakit ganon? I mean, you have to ask that question. Why? Well, like ang that? isang malaking bagay na meron sa first world na wala tayo is yung nabanggit ko previous episodes, a true internet exchange. Yung ating mga local telco, especially yung two big ones, PLDT and Globe, they do not peer with each other. Hindi sila nag-uusap, walang pansinan. Kung mag-usap lang sila dito, locally, that can help drive down cost and increase bandwidth. So parang away magkasintahan. Bati mo, hindi mo na tayo pansinan, parang ganun. Tapos dadaan pa sa third party, yung parang si Ron tsaka si Hermione nag-away sila. Kasi pala. Kailangan nang magko-connect sa kanila. Is this a separate entity? Sila lang talaga mag-usap. Or can they do it themselves? Kung ayaw nilang magbati talaga, since magkasintahan nga sila,
kailangan ng third party. Okay. Although sa Kailangan pag-ibig yung naglalakad. third party, nakakasira pa yun. May pinaghuhugulan. Joke lang. Sir, so, tawag dito, ano yung magiging implications? Parang bakit hindi okay na for them? Yung possible reasons kung bakit hindi okay for them na magbate? Actually, gusto natin sila magbate. Oo nga. Bati na kayo, please. Si Globe ang tatanungin mo, gusto na niya makipag-connect. Si PLDT ang medyo Wala ka hesitant. Hesitant. Ligawan pa ng konti. Pwede. Hindi, konting ligaw Para pa. sa Pilipinas. Ayun. Sir, yun. Ay, kasi 'di ba parang, alam ko, nakita na naman natin, developing countries versus developed. Parang, dahil mas mabilis yung exchange of information sa developed countries because of the fast speeds, parang mas nagpo-progress sila. Efficient I ang think mga bagay-bagay. the government should also put some pressure. No? Dapat. Dapat. Magbati na kayo, please. May I think a UN Kailangan yung study ata na every increase in internet penetration rate in the country translates to so and so sa GDP. Okay. Wow, Hindi pa talaga? na exact numbers pero may numbers Guys, sila. pay attention. Sa mga nakikinig dyan. Yeah. Ayun. See what you're doing to the Philippines. Joke lang. But See the potential. Kasi can you imagine our internet speed, ang bagal-bagal ngayon, pero malaki yung growth natin, di ba? Correct. In some way. Can you imagine kung mas bumilis tayo? Yun nga. Ang laki ng... Classic example, may mga kaibigan ako na walang day job pero nagtatrabaho sila sa bahay, Skype lang yung tool nila. Ano sila, parang BPO. Yeah. Ang mga boss nila, mga Amerikano. Yung isang kaibigan ko, ano siya, para siyang executive assistant ng Amerikano. So, isipin mo meron kang secretary pero wala sa US, nandito sa Virtual Pilipinas assistant. to organize your calendar. Skype dependent yon. At ang kita niya, dollars. Oh, wow. Okay. So, kasi di ba? bahay ka lang. Nag-contribute din yun That's sa Pilipinas. that's economy for Yeah. us. Kaya, Indeed. So, okay. Si Joy, ikaw naman. Breakables muna tayo. Breakable. Yes, ang oras ay 36 na minuto makalipas ang Ay, alauna. di pa. 1 pa lang. 31 pa lang. 31. Okay. So, 31 minuto makalipas ang alauna ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBB o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, Kasali ka! Talakayan. Okay, balik on. Balik na po tayo kami. Okay, halftime show. Ayun, Right. sige, kanina habang off the air kasi sa yung umaangat ang GDP pag bumibilis ang internet. Wow, 'di ba? So pero meron kasi sa yung Google Fiber sa US. Kwentuhan niya po kami tungkol doon kasi parang ang balita ko mabilis na bilis daw siya. Si Google Fiber actually naglalatag siya ng sarili niya kasi as of now, nag-aaway ang may-ari ng fiber at ang may-ari ng content. Okay. Kunyari sa Pilipinas, ang may-ari ng fiber, PLDT, Globe, Digitel, kung sino man yung mga telco natin. Yeah. Ang may-ari ng content, sino? Kayo. Yes. Inquirer.net, Philstar, ano yung chismis na website? May chismis na website. Marami yan. Marami. Mga yun, Ano content pa, mga natin Rappler, yun. mga ganyan. Rappler, Rappler, yan. Ngayon, kunyari, kayo, Facebook ko. nag-upload kayo ng video sa internet. Wow. Matakaw yan sa bandwidth. Okay. So, ang gusto ngayon mangyari ng mga may-ari ng fiber, may tinatawag sila na model na sender pays. Kayo may video, kunyari nitong talakayan na to, ise-send nyo ngayon sa Nakakaba. mga users nyo, sa mga viewers. Yeah. Ang gusto mangyari ng telco ngayon, sisingilin kayo sa Boo! like ngayon na Boo, 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 pumili ka boo. kunyari ng 50 Mbps para ikalat yung stream nyo. Kung anong gagawin mo sa 50 mo, basta bayad mo per month, okay na yun. Eto ngayon, gusto nila baguhin yung model na bawat send mo may bayad. So dati kasi parang receiver based. Yung Parang cap thing. ikaw, yung bibilin mo, yung... Yung pababa lang. Oo. Pero yung... Ay, hindi. Di Hindi, pwede pati yung yun. pataas. Downstream apps. Yeah. Pababa, Pataas. pa-download tsaka upload. Yeah. Parang gusto nila ngayon naka-metro lahat ng Ayan. So, halimbawa, wala akong ginagawa na pumapat. Abay, bawat download ko, ganun. parang ganon in a way. Kasi ang nangyayari ngayon, yung may-ari ng content,
Kunyari wag kayo, kunyari si Google or si Facebook. Sobrang mas mayaman na sila kaysa dun sa may-ari ng fiber ng telco. Lines. Okay. So ngayon, ang mga telco, ang sinasabi nila, kami ang Cash in naglalatag, naman, kami ang ganun. naghihirap, kami ang nagpo-provide ng highway para ma-deliver nyo ang Facebook, ang YouTube, at kung ano-ano. Tapos, kayo ang yumayaman. So, gusto nilang baguhin. Mayaman din naman kayo. Pero mas mayaman sina Google. Okay lang, be happy for them. One example, yung Skype, simple na VoIP, natapakan na nun yung long distance business ng mga telco. Syempre, true. Ano na sila ngayon? Yeah. Hindi, pero improvement yun. Kasi dati, nung bata ako, 300 pesos per minute, per minute. Bawat minuto, 300. Ngayon, well, libre, technically libre. Kung naka-Skype ka, wala ka ng problema, wala ka ng gastos. So, parang gusto nila sagasaan nyo, uy, bang sa Skype ka, bubayad ka ng ganito? Correct. Wow, okay. Actually, sige, sa ibang African countries yun, blocked ang Skype. Hindi, kasi, Talaga? pati sa Dubai. I mean, Middle Eastern countries. Bakit? Block kasi, walang kit. Talaga? Hindi, kasi culture naman culture. yata to. Culture thing naman to. Okay. FaceTime and Skype, they discourage the use. Kaya lang kasi, hindi ba nga yun nakaka-detract sa growth? If you're gonna limit, bigla. Kung ikaw ang isang businessman and it's your nature to profit, not to think about other things, then hindi ang sagot. Pero if you're a user, it's a hindrance. If you're a country who wants to grow, if you're a country and you're the government, you need to find a compromise na kunyari ikaw ang ating regulatory si NTC. You need to make sure na the business is sustainable at the same time, yung mga users hindi naaapi. You have to find the middle ground. Okay. Parang ganon. I guess so. So, paano po yung papasok yung Google Fiber dito? Yung Google Fiber, actually, gusto nilang pumasok. Ang problem nila, yung kable mula sa landing, kasi hanggang landing station lang sila. Ang problem nila, yung kable mula landing station, papunta sa ating urban areas, which is Makati, Ortigas, nandun yung ating mga data centers. So, as of now, monopolyo yung kable na yan ng ating mga local telco, and since ang feeling ng mga local telco natin is yumayaman ang content, at kami naman ang naglalatag ng infra, high content. medyo status quo. Ayaw nila napapasok ang Google Fiber sa Pilipinas. Pag Google Fiber, direct to home na yun na... Depende kung ma-convince ng Google ang ating regulatory body, si NTC, na pumasok sila sa Pilipinas. Pero as of now, ang kaya lang nila legally is hanggang sa ating mga gateways lang. Kasi ang nabasa ko kasi, parang magbabayad ka lang. Parang isipin mo, 5,000, internet mo libre ng 5 taon. That's 1 gig per second. Yun na. Medyo galit, no? Oo, di ba? Parang one-time fee lang na 5 taon na isang malaking bayad, tapos 5 taon libre. So, isipin mo, kung ikaw yung telco na malaki na yung kinikita mo sa Pilipinas, ayaw mo niyan. Ayaw mo ng disruptive technology na ganyan. Hindi, kaya lang kasi, guys, telcos, Sige, new sabihin mo. technology will emerge, no doubt, when people are able to intake information that fast. So, they will create new business for you, for the telcos themselves. If you're looking at it short term, if you want to stunt the growth of the internet speed ng because personal opinion, siguro disclaimer. Classic example niya si Kodak. Sinabi niya hindi mag-work ang digital cameras, hindi siya nag-invest dyan. Wala na siya ngayon. Pero tama ba? He invented the camera or something. Basta historically, tagal-tagal ng niya. Kodak Tagal-tagal nun Sabi nga, nagkaroon ng digital, wala na, hindi sila sumabay. One of the front runners. They have to accept the fact na mangyayari talaga yun. Na eventually, parang magmumura lahat. Kumbaga yung long distance telephone din. Eventually, parang mawawala na yan. Magiging, ang way na lang talaga is internet. Yeah, so you have to think of ways to make new business. You have to invest on your people, make them smarter. And how do you do that? Yan. Sa bilis na internet. But yeah. Pero ano ba mga business na lumalabas? Mabilis yung internet ko. Ano ba yung mga pwede kong i-business na bago kaya? Kunyari, mabilis ng internet mo, ang isang pinakasikat sa atin, yung BPO. So, pwede ka na magtayo ng call center mo sa barangay? bahay. Sa barangay call center. Oy, diba? Okay.
Pag dyan, ang mga kalaban mo naman yung malalaking BPO sa Makati at Ortigas okay. at sa Quezon City. Pero, parang we were discussing it some time ago na IT is not just the BPO industry. There is so much more you can do. Yep. And nafo-focus tayo sa Pilipinas with just the BPOs. We are not producing let's say, yung sabi sa isang nakausap namin is wala tayong manufacture, wala tayong develop na systems locally masyado that's publicized greatly. Wala tayong nabenta sa labas. Tayo gamit lang tayo ng Users gamit. lang tayo. So, for us to really advance, we should invest Correct. on our people. Kailangan natin ng thinking na at least dun sa manufacturing, ang malakas tayo is semicon eh. So, kailangan palakasin yun. That's export. Doon naman sa IT na nabanggit mo, at least yung thinking, karamihan, is kailangan maging parang Silicon Valley tayo. Yung mga tao doon, academic people such as yourselves, kailangan you encourage students to start their own companies rather than and make it easy for them to start it. Be an employee. Yeah. Kung titignan nyo, although hindi naman general, ang may-ari ng companies, Ateneo and LaSalle people, and yung workforce nila, UP people. Kasi yung UP, ganun pag-graduate, saan kaya ako mag-a-apply versus I need to raise capital kasi magtatayo ako na aking cutting edge idea. Parang meron namang ganun. May mga kilala tayong mga UP students na ganun din ang thinking na I wanna create something, di ba? Pero majority right now, dahil sa kailangan sa buhay. may kilala, may yung isang kabatch ko actually na, yun nga, nagkatrabaho na sa Google ngayon. He started his own company. Ang web hosting niya, nilagay niya sa US. Kasi mura ang internet doon. So isipin mo yun, meron kang great idea, Philippine company, pero internet mahal dito. Doon pa rin niya malagay. Apply, diba? Economy pa rin doon sa US rather than dito. Anyway, ganun talaga. Hindi, that's why we're here. Let's change sa things. mga nakikinig po, baka kayo may idea, baka dito na lang kayo. Question from texter John. Hi, John. Yan, so nice question. So, ano daw, Sir Bani, ang internet speed para na-required for a user, for a home user maybe, para hindi nagbabuffer na yung ano? I guess sa YouTube yan, yung gray versus red, yung karera. Anong ideal? Given ang internet speed, anong maganda gamitin? Dial-up, DSL, Wi-Fi, broadband? Siguro dun sa internet speed, ang laging tanong sa amin yan ang laging sagot ko dyan, ang internet speed kahit gaano mo lakihan, mauubos at mauubos yan. So, mauuwi ka pa rin sa responsible use. Okay. Pero siguro, sige. Kahit gaano mo lakihan, mauubos yan? Habang kasi, pag nag-internet ka, habang bumibilis, mas marami kang ginagawa. Kunyari, mabagal yung connection mo. Ayaw mag-load ng YouTube. Hindi ka na manonood. Ay, wag na nga. Facebook na lang ako or kung ano man. Pero pag nakita mong mabilis ang YouTube, mag-o-open ka niyan ng several tabs. Uy, ang bilis pa rin. Guilty. Makapag-torrent nga. Uy, ang bilis ng torrent. Download ako 3 movies. Ubos yung bandwidth mo. Wala rin. Ngayon, mabagal rin. Mabagal din. Kung may kasama ka sa network, okay, mararamdaman nila yung bagal na yun. Marami ka nako-consume. Okay. Siguro, to answer his question, siguro yung mga ina-advertise na 1 meg, pwede na dapat yon. Ang next na itatanong mo kung shared mo ba yun sa ibang users or ikaw lang. Siguro let's remove dial-up from the options. Huwag na po kayo mag-dial-up. Talaga yun. Wala tayong for choice the love dun. of God. Yun. Hindi, kasi diba some places nga naman, sabi nga ni Sir, in provincial areas, marami pa rin gumagamit ng dial-up. Wi-Fi, yung Wi-Fi naman nakadepende sa diba? Kung 3G, 4G yung area nyo. Yeah. Oo. So, ang sa akin, yung ginagamit ko na Wi-Fi system sa bahay, hindi na siya nagbabuffer. Okay na yun. And we don't pay much. We pay like $800, $900 bucks. Pili ko basta hindi ka naka-dial up? Oo. Yung nasa responsible use. Tama, totoo yun. Ako, nung 1 Mbps ako sa bahay, medyo, pero naging 2.
nung naging 2, yun na yun eh, nung in-upgrade kami, naging 2 Mbps kami, nakakanood na ako ng anime na streaming. Kaya di na ako nagda-download, nanonood na ako ng streaming. Nga lang, pag may kasama ko sa bahay na nag-aano rin, na nagsistream rin, wala, nagbabuffer pa rin siya. So, responsible use rin talaga. Yeah. Ayun, okay. Ayun. John, sana nakatulong kami sa options mo na para sa internet mo in the future. Okay, salamat. Yeah. Break muna tayo last. Joy tuloy. Trixie ko naman. Anong oras na ba? Ay, ang oras ay 15. Tama ba? 15 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapasayan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Right. Sa DZUP 1602, kasali ka! Talakayan. Lights on. Sorry po. Init ang discussion. Ayan, 3 episodes ago, may tanong kami. ngayon, sige, gawin na natin to. Ayun. Ayan. Okay, so punta na tayo dun sa, since nandun na rin naman tayo sa internet monopoly, so ano ba tong issue, ano ba tong nangyayari between Google ITU and ICANN? Okay. Ano ba Actually, yung Google ITU first? Hindi yan Google ITU. Ang banggit ko, i-google nyo yung ITU. I-google versus ICANN. Okay. ITU The ITU versus ICANN. Okay, sige. Ano po yung ITU tsaka Kasi, yung ICANN? nabanggit ko sa previous episodes na ang internet, inimbento ng mga Amerikano. Tapos, inimbento nila yan, finormalize nila into an organization. They call it ICANN. So, si ICANN ngayon, very powerful kasi siya ang nagko-control. Sa internet kasi, di ba, meron tayong IP address. Yeah. Kumbaga sa SIM card, kumbaga sa cellphone, yun yung SIM card natin. May unique identity tayo. Pangalawang important na concept sa internet, meron tayong parang yellow pages doon. Okay. Na Directory. doon tayo nakalista lahat yung SIM card mo, yung IP address mo nakalista sa pangalan mo. So, those are the two important resources. Ang may hawak niya ngayon si ICANN. Can we define, ano ba ating meaning ng ICANN? ICANN? Internet Consortium on Names and Numbers yata. Assigned names and yun. So, Internet Consortium on Assigned Names and Numbers. Ngayon, di ba sabi ko, palaban ng mga telco versus content at yung ibang nagdi-disrupt sa business model nila. So ngayon, yung laban na yun, dinala na nila sa United Nations. So sa United Nations, meron ka diba WHO, sa World Federation. Kung napanood mo yung World War Z. World Federation Union. Ano pa ba ibang ahensya doon? Basta maraming ahensya sa loob ng United Nations. Ang specific sa telecommunications, ang tawag dyan ITU. Based yan sa Geneva. Ngayon, bawat government sa buong mundo na member ng UN, meron niyang representative sa ITU. Okay. Sa atin, ang representative natin, si NTC, tsaka yung tinatawag nating ICT office under ng DOST. ICTO? ICTO. Okay. Ayaw nilang tawaging ICTO yan para daw prehistoric fish. ICT office cute. na raw. ICTO. Actually, naglabas ang USEC namin ng memo na ayaw pag nila. na-mention daw yung ICTO sa conversation, i-correct daw na. Okay, sige. So, DOST ICT office. Hi, Mon. ICTO pala. USEC kasabre. Okay. Shameless plug. Anyway, yun yung mga representative natin doon on behalf of government. Ngayon, sa ITU, meron rin yung representatives dyan, yung mga powerful telcos. PLDT and Globe. Nag-a-attend yan sa annual meetings. So doon, sa ITU, nilalaban nila na since naging global na ang internet, yung mga Amerikanong nag-imbento, dapat i-turn over na nila yung yellow pages tsaka yung mga IP address. Secret data stuff. I-turn over na nila sa UN, sa ITU. Kasi ang gusto nila, yung mga governments na ang magmamanage ng internet. So, di ba sinasabi nila ngayon, ng internet parang borderless. A Chinese can hack you which jump through a server in Pakistan, Afghanistan. Hindi mo matrace eh. Ngayon, ang gusto nila, yung internet sumunod na sa model ng countries. Parang ganon. Magkakaroon ng Philippines internet only, parang ganon. Parang ganon. Oh, okay. So, depende sa pinanggagalingan mo. Pwedeng ayaw mo yon, pwedeng gusto mo yon. Kung titignan mo yung ITU, nahati na into two factions eh. Yung freedom-loving people, Australia, US, British, Britain, at yung iba pang mga freedom-loving, including the Philippines. Pro tayo dun sa hindi makuha ni ITU yung resources. Pero yung mga
others, kung ano man yung term para sa kanila, Russia, China, Okay, the parang- Middle Eastern countries. Parang familiar yata yung hatian. Yun, gusto nila Uh, mapunta sa government ang control ng internet. Hindi, kasi it makes sense for them naman, di ba? So, according to their culture din, Correct. It's kaya dictated by the naiintindihan culture. naman na gano'n yung gusto nila mangyari. Kaya lang, di ba, ang takot pa rin dyan is yung stagnation. Correct. Pag ganun ba, sir, kung sa Pilipinas, may pag-aari na ng Philippines, magkakaroon ba tayo ng export-import tax of data? Ay, wow, o nga, no? Iyan ang isang pwede nilang i-impose kung maisip nila yan. Wow, okay No. So, parang makakonnect ka lang sa isang bansa if, kunyari, mag-usap tayo na okay. Okay tayo, friends tayo. Correct. Parang Pwede hindi na nilang- ka pwedeng pumunta sa isang website, for example, sa isang bansa na sabi ng government nila, hindi, sarado tayo. Baka visa-visa na naman yan. Pwede, visa. pwedeng gawin nila yung model na yan. Ah. Kung wala tayong diplomatic ties dun sa isang bansa na yan, hindi pwedeng mag-send ng email. Yan. Oo, Yan yung mga ganun. pwedeng repercussions nitong debate na to. Wow, okay No! No, hindi ko. Digma ang bayan. Wala na yung pen pal mo na taga-Afghanistan. Sulatan. Oo nga. So, ganun lang, parang all of a sudden, yung isang bansa, parang, teka, hindi mo, persona non grata tong bansang to. Bigla nilang wala na lahat ng website nila, hindi naman pupuntahan, pwedeng ganun. Nangyari yan nung height ng conflict natin sa Taiwan. Oh, okay. Ang daming attack na pumapasok from Taiwan. So, yung ibang mga networks natin, nag-block ng buong Blinak ang Taiwan buong internet. tayo. Oo, ba? Pwede mo magawa yan Kunin mo lang yung mga binigay sa kanilang IP address, ipunin mo yon, lagay mo sa isang blocking firewall, whatever. But it Block can mo sila. happen, it can happen naman even without, Correct. diba? Correct. So, Kailan kasi, if it happens this way, without, proper reason or something, pag ginawa lang ng gobyerno, mag-revolution yung mga tao ngayon. Kasi hindi siya official thing. If you make it official, Oo. Diba? Ano yun parang may freedom of speech yan Diba? Yung mga bansa sa Middle East na nag-rally. Okay nga, sa YouTube nila na-upload yung mga rally nila parang yung nung EDSA 2, EDSA 3, tama. EDSA 2. EDSA 17. EDSA 2, yun, mag-text. Here na rally, where na you? Yung mga text na ganun. So, parang ganun ba yung idea na gusto rin kontrolin ng mga gobyerno? Tama. Kasi kung tignan nyo yung EDSA 1, si Cardinal Sin through radio, ang dissemination. Yung EDSA 2, through text message. ang nakakalat na technology nun. Yun, EDSA 3, EDSA 4, pwedeng platform YouTube. yung YouTube. YouTube. Like yung ginawa nila sa Egypt. Sa Facebook rin, mga ganun. Actually, di ba yung debate doon sa pwede namin kunin kayo for that. Yung yung bill sa internet, yung yung cybercrime law sa YouTube, yung rally doon Doon nag-aaway yung mga tao di ba? sa Facebook. Tapos pwede nang i-control rin ba, sabihin ng gobyerno, bawal sabihin yan. Parang ganun yung idea. Correct. So if you're a repressive government or if you're a government na onion-skinned, ayaw mong kinikriticize ka at ayaw mo talaga yung full freedom of speech sa internet. Ang problema yon yung the way the internet is, hindi siya maganda sa mga ganong types of countries. Kaya syempre, yung mga country na kung re-respetuhin yung kultura nila, gusto nila ganun. So, kaya lang kasi I don't understand why they need it to happen, this ITU. They can do it it's been happening, diba naman? They can do it themselves in their countries. They can block certain sites, whatever. Hindi nila kailangan makuha yung IP addresses nila kasi kaya nila gawin. Siguro dun sa point of view ng mga governments, it's all about control. Sa point of view ng mga telcos, it's all about business. Paano kami babalik dun sa times na ang laki-laki ng kita namin. Parang ganun. Kasi yun nga, pinanggagalingan nila yung dumadaloy na network traffic dun sa mga kable nila. Mas mayaman na kaysa sa kanila. Mag-isip kayo ng bagong stuff. Oo. Yeah. Galingan nyo. Parang mangyari dyan, halimbawa, bawa yaman mo, 5 Mbps yung speed ng internet mo, Facebook ka lang. Mas mababa bayad mo dapat kaysa sa mga tao nagtutorrent. Yun yung gusto nila mangyari. Bawa talagang heavy downloader ako, dapat mas malaki yung bayad. Correct. Wow, teka lang. Masakit yun. Actually, test nyo yung mga 3G networks nila, yung mga 3G connection. Sabihin nila dyan, only
Pero meron niyang cap, May cap. sa fine print. Pag umabot ka ng, ayaw ko, 10 or 20 gig ata. Titigil yung access mo for the day. Kinabukasan ka na ulit ma-access. Wow, teka lang, okay. Hindi pa naman naabot na. Oo. Depende. Di naman sa torrent nyo. Pwedeng video chat ka with yung mga may anak ka sa abroad. Yes. Tas nagvi-video chat talaga kayo. Tas biglang importante pinag-uusapan kasi parang anak, tas biglang putol kasi cap ka na. Wala, patay. Hirap rin yun. Or kung hindi lang kausap mo ay kamag-anak, kung trabaho mo yun at Trabaho. kausap mo yung boss mo na Amerikano, Or kausap- problema yun. Ikaw yung boss, tapos yung mga tao So, mo. yung mga unlimited na, mga unlimited na ganito, may cap pa rin. Hindi nila aaminin yan pero may mga kakilala ko na umabot sa limit na yun tapos hindi sila maka-access Tapos nung tumawag sila dun sa telco na yun, Tsaka Inamin. yun yung sinabi na over na siya. Sir, ay sabihin. Teka. Hindi pa naman, hindi ka pa man, Joy, I think, umaabot sa... Ay, papaabutin ko. Ding. Mapabutin. Tapos tatawag ako. Hindi kaya ito pwede mag-torrent sa iPhone So. Ipapaano mo? Ay, broadcast siya. Ginawa ko yun sa LTE. Wow, okay. Pwede yun Okay, anyway. I see. Meron ba tayong any last questions? Any last thoughts about this? Dami. Teka, hihinga muna ako. Questions from our audience? Ipadaan lang sa Facebook or sa But it's depressing and Nadi-depress rin ako. Tama. it's depressing / parang it's hopeful. Siguro kung depressed man kayo ngayon, the government is doing something about it. Yeah, I love the government. And hopefully maging receptive yung mga kausap na. Meron ba tayong concrete na pwedeng i-share with our about what the government is doing about it? Right now the government already has a neutral internet exchange and Between Smart and Globe. most are committed to connect except yung ating pinakamalaking telco. Yung so friend. hopefully we can convince them to actually connect. Okay. I see. Okay. But last question lang din. So we have DOST ICTO. Siya ba talaga yung ICT office. Ay, sorry. Yeah, DOST ICT office. Yun. So siya ba talaga yung authority, controlling body, blah blah blah. In terms of ICT, siya na yung single point of contact ng government. Okay. But the NTC, sorry. In terms of telecommunications, si NTC, siguro to differentiate yung wireless, yung fiber, yung copper. ICT. Yun yung mundo ni NTC. NTC. Yan yung kailangan niyang i-regulate. Okay. Hindi ka pwedeng Hardware. hindi ka pwedeng basta-basta maglagay ng wireless kasi baka maka-interfere ka sa iba. So dadaan ka sa kanya. Ngayon, yung dumadaan over this infrastructure, yung data. Content. yung content, yun yung mundo ni ICT office. Okay, that's interesting. Yung pagpapalaki ng bandwidth, pagbaba ng presyo ng internet, kayo na yun? NTC, I guess. Ang sabi ni NTC, hindi raw sa kanya kasi Siya. yung Congress actually ruled na deregulated na ang ating telecom industry. So with walang deregulation, wala na actually say ang government. Na yan, market forces na will dictate. Okay, so if ever, last na to, dapat ba magkaroon ng dedicated government branch on internet and information technology? Meron na yung ICT office. ICT office. Dedicated department. Parang department, yun mahabang debate yan. Yung Department of ICT was parang pre-propose ngayong Pinoy time pero hindi ata receptive ang Malacanang So siguro sa next administration. Alright. Okay, so overtime, sorry. So announcement lang ang Y4IT Philippine Youth Congress on Information Technology ay September 17 to 19 sa SMX. So abangan nyo yan. Hi to my mom, hi to Francis outside, hi to Miko helping us out. So, alright, thank you po. Ulit. Speed din naman tayo. Bye-bye. See you next week. Thank you. Bye. Bye.